Have a nice day, online buddies. Today, magsasama-sama na naman tayo sa isa na namang kapanapanabik na conversation natin together with our subscribers. Of course, with you, ano? Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay please subscribe and click the bell button, all, for you to be notified every time we have new uploaded videos. Alright, so huwag nyo kalilimutang suportahan ang ating channel. Mag-comment lang kayo upang sa ganon ay patuloy tayong makatulong sa mga estudyante at sa mga magulang na kung saan ay nagtataguyod sa kanilang mga anak. Alright, so let's continue. Ngayong araw na ito, sasagutin natin yung mga katanungan natin. Okay, gamit yung ating mobile phone. Yung mga katanungan ng ating mga subscribers, sasagutin natin, no? Lahat ng mga pangalan dito, itatago natin sa palayaw para sa ganun, maprotektahan yung kanilang privacy. Alright? Sabi ni Jera, sabi niya, "Hi po sir, nakasubscribe na po ako sir." Tika lang, mukhang estudyante ko to sa school, okay? Shout out sa'yo, Geraldine. Okay, Geraldine. Shout out, okay? Abangan mo yung sticker natin, ha? Okay, next. Ito. Tawagin natin sa pangalang Luke. Sabi niya, Luka, L-U-K-E, gano'n, okay? Sabi niya, "Sir, ask ko lang po, nag-enroll po ako sa private school gamit ang voucher nung grade 11 po. Now po, lilipat ako ng private school. Sabi, void na daw ang voucher ko." So, Luke, tatanong ko lang sana, bakit pinaliwanag ba sa'yo kung bakit na void yung voucher mo? Luke, napaka-limited lang nung question na to kasi kaya hindi ko maipaliwanag mabuti. Bakit daw na void yung voucher mo? Ikaw ba ay nag-stop or ikaw ba ay naghinto ng walang paalam, saka ka bumalik o hindi ka nag-report, something like that. So sana Luke, replyan mo ako dito. Let's proceed to another question. Sabi dito, "Sir, pwede po ba yung evaluation form or grades para magpa-credit sa ibang school?" May follow-up question siya rito. Sir, sana matanong kasi graduate ako ng 2 years college at may balance po ako. Pero may resibo naman po at yung papel pero nagsarado na po ang school. Sabi ilipat ang files sa ibang branch ng school. Sabi doon na daw magbabayad at kukunin ang TOR at diploma. Pag nakabayad na po, bali yun na po ba yun? Makukuha pa rin po ba yung diploma kahit sa ibang branch? Sabi kasi doon transfer na ang files. Okay. Sorry for following your actual question, ano? Pero naiintindihan natin yung question niya. Okay, paraphrase natin yung question ni R. Si R ay kumbaga nagsara yung unang branch, nandun na ngayon sa pangalawang branch yung kanya mga papeles at sinabi niya rito na may balance siya at kung mababayaran yung balance, doon siya magbabayad sa kabilang branch. Okay, makukuha pa raw ba yung mga diploma, yung mga papers niya doon sa kabilang branch? Yes, ang sagot ko, anak, kung iyan ay isang school or isang university lang, private university or private school, ay makukuha mo pa rin yung mga documents o mga papeles mo sa kabila. Okay, remember that today we are now computer generated. Computerized na tayo na kahit nagsara yung isang branch, nandun pa rin yung mga files, mga documents. Same system lang din yan. Kaya huwag kang kabahan, makukuha mo yung mga documents at yung resibo mo ay wag mong iwawala kasi yan ang katunayan na kung saan ay nakapagbayad ka ng minsan at hindi na lalaki babayaran mo. Yan ang patunay na nakapagbayad ka. So, pe-present mo lang yan kapag binayaran mo yung balance mo, pe-present mo yung initial payment mo, ima-minus na lang yan, ileles. Alright? Sana nakatulong ako, R, ha? Let's proceed to another question. Sabi tawagin na lang natin siyang hi. Okay, hi. "Sir, pwede po ba mag-transfer kahit nag-start na po ang school year? At pwede din po bang mag-switch section sa lilipatan kong paaralan? Nandoon po kasi mga katropa ko Thank you po, sana masagot. 2 days ago po nag-start school namin kasi po na-cancel." Ang sabi niya, pwede raw ba siyang mag-transfer kahit nakaka-start pa lang ng school year? O sabi nga rin niya rito, 2 days pa lang. Pwede naman. May mga ibang university nga nire-require 1 day lang bago sila mag-drop out, mag-formal dropping. 1 day lang. Okay na para makapag-drop ka. Ngayon, kapag nakapag-drop ka, bibigyan ka nila ng certification na kailangan mo doon sa next university or next college mo. Kasi formal drop So, pag yun yung kakailanganin, matatransfer ka na. At kung gusto mong sundan yung mga katropa mo diyan sa next university mo, magsuswitch section ka, i-request mo yan dun sa registrar. Siyempre, alam naman natin, di ba? Medyo palakasan din dyan. Kung may kakilala ka, okay, may lalagay ka. Pero may mga school or university dito sa amin, parang hindi ganun Lalo na pag malaki university.
kung gusto mo sundan yung mga tropa, mga kaibigan mo, maging kaklase mo sila in that particular semester, parang ang labo. Pero try mo pa rin, ano? Hi, sana nasagot ko yung tanong mo. Let's proceed to the next question. Mula kay Francis. Sabi niya, hi sir, ask ko lang. Now kasi in-accept naman po ako sa college school ngayong academic school year 2023-2024. Graduated year 2014 po ako under old curriculum. I hope you may answer na di po ba ako magkakaproblema? Okay. By the way, BSIT po ako and third week class na po namin sa per semester. Alright, ang tanong niya, siya ay ito yung pinakatanong niya, old curriculum grad siya at na-admit naman siya sa isang college. Walang hiningi sa kanya. Walang bridging program, walang evaluation, walang kahit ano. Siya ay nag-proceed at na-admit ngayong academic year 2023-2024 ngayon yon. So kung ganyan, yan yung sinasabi ko sa iba kong vlog na kung saan yung ibang mga college or private college, university, state university, yung iba talagang hindi na nagre-require ng bridging program kapag may mag-e-enroll sa kanila kahit na sila ay old curriculum graduate. Kasi nga, ang gagawin lang dyan, a-admit lang sila so sila nang bahala dyan. Since they help students, tinutulungan nila yung mga estudyante na makapag-aral, hindi na masyadong madiwara. Okay? Hindi ka magkakaproblema dyan kasi na-admit ka nila. The first question na ibabato mo sa kanila pagdating ng araw, kung sakaling malagay ka sa alanganin, is that, bakit nyo ako inadmit? Bakit nyo ako tinanggap nang hindi nyo ako pinatetest or pina-exam? So, mapupulaan sila dyan kapag ganyan ang nangyari. So, wala kang problema dyan. Na-admit ka. Sabi nga sa salitang swerte ka at na-admit ka agad nang hindi dumadaan sa bridging program. Alright. So, sana nasagot ko yung tanong mo, Francis. So, for today, yun lang muna yung ating sasagutin para sa ating mga subscribers. Thank you very much. Always remember that a man and a woman is a student in this giant classroom called life. Thank you. Palagi kasama Maestro Bino Lessons.